Tuloy ko na lang dito sa gawa kong video yung live ko na naputol. Ito nga yung paulit-ulit kong pinoproblema dahil nga sa wala naman akong wifi. Di, ganito nga. Kainitan ng pag-discuss natin eh. Bigla, bigla na lang tayong napuputol sa ere, bigla tayong nabibitin. Tutuloy natin yun, hindi pwedeng nakabitin sa alanganin yung topic natin na yun. Na may title nga na ang kapalaran ng impeachment ni Vice President Sara Duterte ay kaabang-abang. Itutuloy ko dahil naputol nga yun. Kung saan sinabi natin doon na sa pamamagitan nga ng mga boto na ginawa ng maraming mga congressman, tuluyan ng na-didbol ang impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa kapalaran nga o sa mga boto nga na binigay ng mga congressman na ito na kung saan yung kila Congressman Tinyo, yung mga inihain nito at saka itong kila Lisa Masa at Sara Ilago ay nagkaroon ng butong pabor dun sa na may sufficient in substance ito ay 7 ang bumoto. At ang kontra naman na ito ay insufficient ay 39. At samantala ito naman kay Andre Jesus, Attorney Andre Jesus ay nagkaroon ng boto na 42 na ito ay insufficient at ang sumang-ayon lamang na ito ay sufficient in substance ay isa lang yung mismo lamang na congressman na si Congressman Nisay. Yun lamang yung naging boto nito at pumabor. Kung saan siya rin yung nag-endorse nito. Ibig sabihin talagang nilang paso lahat ang mga impeachment na ito laban kay Pangulong Bongbong Marcos. At dala-dalawa pa sa isang pagkakataon. Katulad nga ng nauna-unang na-vlog tinagpas talaga. Gumulong talaga sa lupa ang ulo ng dalawang impeachment na ito para lamang na tuluyan ng magwakas at matuldukan yung anumang bagay na pagtatangka na usigin o ma-impeach ang Pangulo, si Pangulong Bongbong Marcos. At dahil nga dyan, ito nga sabi natin, di bali tapos na yung kay Pangulong Bongbong Marcos, di siyempre expect na natin ang kasunod na niya ay naman kay Vice President Sara Duterte. At ito nga yung kaabang-abang dito. Ano bang magiging kapalaran nito? Ito ba'y magiging katulad din ng kay Pangulong Bongbong Marcos? Na kung saan ipapaboran din na ito'y insufficient. Ay, kaya nga kaabang-abang. Pero ang sinasabi natin dito, pinakamahalaga, ay mangyayari din nga ba? Yung paano yung mga naging proseso nila sa pagpapadaloy o deliberation ng impeachment ni Pangulong Bongbong Marcos sa impeachment naman dito ni Vice President Sara. May kalintula din ba? Kasi nga pinupunto dito. Kaya napakarami ditong mabilis na bumoto na ito ay insufficient. Ay sabi nga ng maraming congressman doon na pabor sa administrasyon, wala naman itong mga ebidensya, kundi ito yung mga hearsay lamang. Hindi katulad nung kay Sara Duterte, kay Vice President Sara Duterte, na talagang may mga video sila at ito'y napatunayan ng kung ilang ulit na meron talagang ebidensya sa Quadcom na sinagawa nila dyan ayon pa kay Congressman Bini Abante. Pero ang sa akin dito, kung halimbawa itong pag-uusapan natin, hindi pwede yung mga hearsay lamang o yung mga aligasyon lamang, ay ano pang masasabi nila? May mga personal knowledge ba itong mga pag-aakusan nilang ito o may mailalabas pa silang tao? Dahil iyon yung kayang hinihiling niyo, inihingi sa mga naghain ng impeachment kay Pangulong Bongbong Marcos. Yung mga may personal knowledge, hindi raw pwede yung mga hearsay lamang o mga factual evidence, hindi raw pwede yun. Tapos lalagyan na lang ng conclusion. Kaya mahalaga raw, may personal knowledge kung sino man yung mag-witness at saka yung authentic documents. Yun yung kanilang hinahanap dito at wala ang naiharap dito, naibigay yung dalawang naghain ng impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. At ngayon, ito nga yung gusto nating pag-usapan dito. Kung ganun din ba yung gagawin nila sa impeachment na malaban kay Vice President Sara Duterte. At ito nga yung napipintong mangyari. Ngayong maaaring itong darating na Lunes, di ba Sabado ngayon? At ang sa akin, sa tingin ko, blessing in disguise ito sa pangalawang Pangulo. Dahil lalo't ano man, hindi nila pwedeng tanggihan. Na kung ano yung pamamaraan na ginamit nila at ibinasura nila at tinakasan yung impeachment ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi nila pwedeng tanggihan na gamitin din ito ng depensa ni Vice President Sara Duterte.
dito naman sa kanyang impeachment na kung ito ngay makakarating sa deliberation dyan sa Justice Committee. Ito yung gusto natin ditong bigyang linaw sa ginawa nilang ito na pagpatay o pagtigpas nga sa impeachment ng dalawang naghain kontra sa Pangulo natin kay Pangulong Bongbong Marcos. At bilang pagdidiin, wala pa naman sa mismong hearing, kundi sa mga interview pa lang, ay binibigyan din na ng mga pro-administration na sabi nga talaga may pagkakaiba itong impeachment ni Pangulong Bongbong Marcos kumpara kay Sara Duterte. Dahil nga ito talagang nalantad na at naimbestiga nila dyan sa Quadcom, lalong-lalo nito ni Congressman Abante. Siya ngayon nag-emphasize dito sa mga interview na hindi na ito masasabi na recital facts pa lamang, kundi meron ng basihan sila. Meron ng mga hindi na kailangan hanapan ng personal knowledge katulad ng hinihiling nila. At siyempre, inaasahan naman natin sa katulad ni Abante na alam natin na anti-Duterte ito, di ba? At pro-administration sa kasalukuyan. Kaya ganyan yung mga sinasabi nito. Ano man, hindi nila ito basta-basta kayang tutulan. Kung halimbawa man ay gagamitin ang mga depensa ni Sara Duterte, itong mga bagay na ginawa nila para i-declare din na insufficient yung impeachment laban kay Sara Duterte. At isang paghalimbangan nila rito na napakatibay at kaya nga sinasabi nila na malaki ang kaibahan. Sa mga investigasyon na lumitaw doon, may mga ipapakita sila na sapat na mga dokumento na magpapatuloy mga authentic documents at saka siyempre itong video. Malinaw daw naman ito na hindi ito kailangan ng personal knowledge o kung kaya yung mga masasabi na balita lamang o napanood. Kasi nga daw ito hindi basta kinunan lamang ng isang nagbibideo, kundi ito public talaga na inannounce ni Vice President Sara Duterte ng pagbanta nitong papatayin ng first family at kasama nga dito si Speaker Martin Romualdez. Dahil pag ito raw iniharap nila sa Justice Committee ay talagang matibay ng ebidensya yun ay talagang masasabi na insufficiency in substance. Dahil maliwanag na naroon mismong may nakita ng buong sambayanan na talagang nagbantay ito sa Pangulo. Pero ang tanong, impeachable ba talaga itong sinasabi nilang ito? Totoong napanood natin ito at maraming Pilipino ang nakaalam nito. Pero sinasabi niya ron, kung siya'y mapatay, mayroong kondisyon, hindi ito sabihin mo iniminto niya na para lamang takutin o kaya ay pagbantaan ang buhay para takutin sa ano pa mang mga kalagayan. Dahil lamang sa sinabi nga niya ito sa publiko at tahasan niyang binantaan ng first family. Meron siyang kondisyon dito na sabi nga niya, pag ako pinatay. Saka niya sinabihan yung kinausap niyang tao na patayin mo rin ang tatlong ito. Ngayon buhay naman siya, anong magiging kaso niya rito? Ibig sabihin, safe sila dahil nananatili naman siyang buhay. May tuturing ba nila itong ebidensya na bagamat nakita ng publiko, impeachable offense ba ang ganito? Ang ganitong pagsasalita, ganitong mga pahayag. Yun yung ating sinasabi rito, ang pagtukoy nga nila ay napakatibay daw nitong ebidensya. Totoo naman, hindi naman matatanggihan yun na talagang napanood yun ng sambayanan yung video na yun. Nang magbanta nga ito sa first family. Pero dala ito ng matinding galit dahil na rin sa panahon na yan, labis na inuusig sila ng Kongreso. Nausan nga, kinulong na nga at nagtaas na nga ang presyo nitong kanyang staff na si Atty. Zuleika Lopez. Gusto pang, nung mga oras na yun, gusto pang kunin dun sa detention facilities ng Kongreso at gusto ilipat sa correctional. Kung saan ang mga dinadala dun ay kinukulong, yung mga convicted, ito naman contempt lang ang naging kahatol dito. Kaya siya nagmurat na galit nung mga panahon na yun. Alamin natin yung background. Hindi basta lamang ito ay bunga lamang ng pagiging abusado ni Sara Duterte. Kaya niya ito sinasabi unang nanggugulat lamang. Yun yung nangyari doon. Kaya yun ay nabitawan yung mga pananalitaan na yun. Ikaw man. Sobra-sobra panggigipit talaga. Di ba ultimo nga yung ilaw dun sa Kongreso may nag-utos sa kanila patay ng ilaw porque alam na naroon siya at dinadamayan nga niyang kanyang staff na ikinulong doon. Dahil na-contempt ng Kongreso. At ano pa itong sinasabi nila na napakaliwanag daw na ebidensya
ito na namang may Respiatos, hindi na naman sila dito makahubad. Sa yung mga sinasabi nito na yung 125 million ay inubos lamang sa loob ng 11 araw. Ito pa yung masasabi uli na isa na naman ba itong ka-impeach ba siya rito? Sa confidential na ito, kung saan marami naman ang inilabas ang COA na unmodified. Tapos hindi sila rito makahubad. 125 million confidential fund na ito na nilustay daw di umano. Samantalang kung itong may Respiatos ang pag-uusapan natin at kung ano-ano pang mga sitsirya na ipinangalan doon, hindi naman si Sara Duterte ang gumawa nito. Pagkus galing ito sa mga official ng mga sundalo kung saan sila gumagawa nito. At pagkatapos sila nag-i-implement katulad ng pagbibigay ng pundo na hindi naman sa kanya napuntang kamay kundi ang kumuha ng hindi sa mga pag-imbestiga. Dalawang opisyal ng AFP. Itong si Nolasco at ito nga si Sergeant Latchika. Ito ang mga tumanggap ng pirang yun sa pag-iimbestiga na sinabi ng mga staff niya. At yung may Respiatos, sila ang mga sundalo din ito ang gumawa. At ngayon, bakit ito'y pinapanatili nila kung talagang gusto nilang ukil-kilin ang katotohanan tungkol sa may Respiatos na ito? Ay dumalo nung huling hearing sa good governance ni Joel Chua, ito si Vice President Sara Duterte, at naroon din yung dalawang sundalo na ito, Sergeant Latchika at ito si Sergeant Nolasco. Pero hindi naman nila tinanong. Pagkatapos nung wala na, saka ito, paulit-ulit na sila rito sa media, sa mga pag-interview, sa mga mainstream media, na sabi nga itong may Respiatos ay wala naman totoo, hinahanap na nila sa PSO. Pinalilitaw nga nila na sinungaling na wala yung taong yun para sabihin na yung pira ay talaga ibinulusa lang. Dahil wala naman taong ganun. Ibig sabihin, wala rin binayaran. Yun yung pinapalutang nila. Sa kabila ng lahat na yun naman talagang ginagamit sa mga confidential. Mga confidential na information na hihingiin mo. Hindi ka talaga gamit doon ang totoong pangalan ng tao na kung saan mahihingan mo ng mga impormasyon. Kundi mga alias ang ipapalit mo rito. Masasabi ba natin na ka-impeach rito? Gusto lang lahat ng mga ito ma-expose talaga sa tao na may pag-iimbestiga at samantalang may pag-iimbestiga, may katiwalan at samantalang may katiwalan, may nagnakaw. Yun lang gusto nila ritong mangyari. Hindi importante kung makakonvict ito, makakonfirm may pagkakasala, wala. Ang mahalaga pag-usapan ito. Yun lang gusto nila. Nataliwas naman dun sa impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos na ayaw nilang paratingin dun sa plenaryo kung saan doon pwedeng maglabas na sila ng mga dokumento, mga authentic documents na hinihingi at saka mga testigo na talagang may mga personal knowledge. Pero ay nga nilang paabutin doon, kaya doon pa lang sa Justice Committee, pinatay na ng mga congressman administration na ito. Ngayon, di katulad na sinasabi natin, anong kabang-abang sa impeachment itong second impeachment ni Vice President Sara Duterte. Dito tingnan natin kung saan talaga makakarating itong mga kalokohan ng mga congressman na ito na nagpapahayag na paulit-ulit sa mga may Respiatos at sa mga video ng pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ng First Family. Kung ito nga ay talagang impeachable offense na matagal na nilang inuulit-ulit na iniimbestigahan na ito, isa raw ito na pagpapakita na talagang irresponsable ang ating pangalawang Pangulo at magnanakaw.